Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 16, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, are ready? Start. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay, let's pray. Heavenly and Almighty Father, Lord, forgive us, Lord, for our sins. Sorry po sa mga pagkukulang po namin. But tonight, Lord, we pray, O God, for your grace, Lord, and we ask, O God, for your guidance, and bigyan niyo po ng kaalaman, Panginoon, paano po i-share po ang iyong salita. Give me courage, O God, also, Lord. I ask the Holy Spirit, O God, na kung ano man po, Lord, yung salita na nais niyo iparating po sa aming mga kapatiran, na to challenge them or to be a blessing to them, O God, Lord, we put that, Lord, into your hands, O God. Lord, prepare our hearts, our minds, O God, tonight, Lord. All of these things, Lord, I ask in Jesus' name I pray. Amen. Okay, please be seated po. Okay, first of all, I would like to thank the Lord, our God, and our beloved Tati for the opportunity to stand before you to share His word. Okay, I am not worthy to stand behind our beloved Tati's pulpit, but I believe that the Lord has a purpose in doing so. Okay, the Lord give us talent. So, iba-iba po yung talent na binigay sa ng Panginoon and the wisdom. Ayon din po yan sa grace at saka sa will ng Panginoon sa buhay natin. Okay, para gamitin sa kanyang mga gawain, sa kanyang gawain. So, bawat isa po sa atin dito ay may kanya-kanyang kaalaman na magagamit to share and to preach the gospel. So, babae ka man, men ka man dito sa church, may kanya-kanya tayong duties or binigyan tayo ng talent ng Panginoon para sa kanyang gawain. For example, madami po tayong mga accountants, teachers, lawyers, doctors. Kita mo kahit si judge pag nag-preach dito about law. So, doon lagi yung expertise niya. Doctors, engineers, may piloto din po tayo, nurses, and business people, etc. Dami. So, bawat isa po sa atin ay mayroon expertise. Okay? Lahat na lang ata na profession dito sa church, meron po tayo. So, ganun pong pinagpala ang ating eklesiya. Tonight, wala po akong ma-share sa inyo, kundi according po sa knowledge na natutunan ko at experience ko po sa barko. Okay, as a chief engineer, as a marine engineer, pag tinignan nyo po kasi yung barko, napakalaki ng barko, at kinumpres lahat ng machinery doon, parang isang floating city yan eh. So lahat ng machinery na tumatakbo doon, ako po yung nagmamanage, ako po yung nagko-command doon sa mga engineers. So ganun ka-komplikado. Pinaka-importante doon is always decision making sa lahat na bagay. Yun ang pinaka-importante doon. So, ito lang po kasi yung alam ko na pwede ko i-share eh. Okay, na binigay sa akin ang ability ng Panginoon. So, previously, last week, ating pong beloved Tate, sa revival nights po natin, lagi niya po sinasabi yung fuel. Fuel ay binabanggit niya na is likened as the Holy Spirit. So, tonight, nais ko po i-share sa inyo about fuel. Kasi iba kasing fuel ang ginagamit sa barko. Gumagamit kami ng diesel, but expensive yon. So, we use bunker fuel. Tawag doon namin bunker fuel. So, bago po namin gamitin ang bunker fuel, may mga procedure po na ginagawa doon. So, ang dami niyang madadaanan muna bago siya makarating sa engine mismo, sa combustion chamber o sa cylinder. Okay? Bilang isang anak ng Diyos, para magamit tayo ng Panginoon, ihalimbawa ko yung tayo ay isang fuel. Okay? Ang title ng message ko ngayon is Filtered, Purified by Scripture. Kaya doon tayo sa 2 Timothy 3:16. Okay?
the believer's life well planned by our God according to His will and purpose. So, even doon sa creation, napakaganda po ng pag-create sa atin ng Panginoon. Talagang planado yun by His word at with purpose. Okay, we made according to His word, meaning we were perfectly made, but when a man fell into sin, everything changed. So, lahat yan nagbago. Alam naman natin yan kung ano ang nangyari after na na-feel yung na nagkasala yung tao. So, like the fuel oil system in the ship, okay? It must be well planned. It must be precisely installed. So, ang sistema kasi sa amin, automatic lahat yan. Nakasit lahat. Mayroon system dyan na pag nagbago yung temperature ng fuel, automatic, magbubukas yung valvula, dadagdagan niya yung heating, then pag sumubra naman, babawasan niya. Pag may pressure naman, pag bumaba naman pressure, meron siyang alarm system or ililipat niya yung isang pump na standby. Ganon siya sophisticated ang sistema sa barko. At ang barko na sinasakyan ko is unmanned. So, pwede namin iwanan. Walang tao sa gabi. Napakadaming machinery na tumatakbo doon. Pero pwede mong iwanan. So, ganun siya lahat yan ay ginawa, in-install according doon sa operation at saka sa purpose. Pero tandaan natin, bilang isang engineer, nagkakaroon pa rin ng problema kahit maayos yan, precise ang paggagawa niyan, automatic yan, may automation yan, pero nagkakaroon pa rin ng problema. Pag pinag-usapan natin ang fuel sa barko, sa system niya, hindi kasi naman, minsan siguro, sa experience ko, mechanical ang problem, but more on dun sa fuel. So, lagi sa fuel, pag nagloko yung barko, nagloko yung isang part ng machinery, o nag-shutdown yung isang generator, o nag-shutdown kami, nag-blackout kami, ang cause lagi is fuel. Yan lagi. So, there are stages. Ikuha naman natin, halimbawa naman natin sa buhay natin, bilang isang mananampalataya, na nung nagkasala nga tayo, so, nangyayari sa buhay natin ay minsan, akala natin tamang ginagawa natin. Pero, pag nag-base tayo sa salita ng Diyos, mali pala yung mga ginagawa natin. Okay? So, ito po yung message ko ngayon, ay 4 na points po ito. Okay, number 1 po. There are the stages of believers filtered and purified by Scripture. Number 1, receiving the Word. Okay? A believer cannot be purified if he does not first receive the Word. So, kasi paano ka naman mag-purify? Ang salita ng Diyos, ang siya magpo-purify sa atin. Like, for example, nag-request ako ng fuel, 1,000 metric tons. Dumating, tininan ko yung ang test ng result ng test ng fuel, hindi maganda. Pwede ko po siya tanggihan. Pero pag tinanggihan ko, ay hindi naman kami makakabiyahe kasi wala kaming fuel na gagamitin. So, pag hindi naman talaga madumi at konti lang yung concentration ng water doon sa fuel, ay tinatanggap ko na. Kasi may purpose yun. Kailangan kasi, tanggapin muna natin ang Panginoon. Pag hindi po natin tinanggap ang salita ng Diyos, hindi po natin makikita kung sino tayo, ano tayo. Same din po dun sa fuel na tinanggap ko. In-stored po namin yan, preparation to use that fuel, nilalagay po namin yan sa settling tank. Doon sa settling tank, in-stored namin yan to settle ang fuel. Then we apply steam heat to separate the impurities, yung water doon sa fuel. Okay. Same din po sa atin bilang mananampalataya. So, kailangan kasi tanggapin natin kung ano yung pinipreach ng ating beloved tate. Tanggapin natin kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Kasi pag hindi po natin tinanggap, ay paano tayo malilinis ng Panginoon? Paano tayo magagamit ng Panginoon? So, we need to listen the Word of God. Okay? We need to we need to meditate the Word of God.
So in Romans chapter 10 verse 17 it says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So hindi kasi tayo matututo eh. Hindi natin alam ang buhay natin kung hindi natin nadidinig, hindi natin napapakinggan ang salita ng Diyos. So we need to open our hearts for correction, accept every rebuke from our beloved tate. Kasi yun po ang pinaka-importante. Kasi same din sa fuel namin eh. Hanggat hindi namin sinusunod ang proseso ng paggamit sa fuel na yan, ay useless. Hindi siya namin magagamit. So dadaan sa napakaraming stages. May tinatawag kami na before we transfer to settling tank ay dadaan sa strainer. Then sa settling tank is we put heating to separate the fuel to water. Then we put that to we purify that. So doon sa purification napakahirap. So pupunta tayo doon mamaya. Okay? So makikita po natin dito, in Psalms 51:10, sabi dito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So yun ang pagkakataon talaga. Ang maglilinis naman talaga sa atin ang salita eh. Okay? So next, number 2 tayo. Scriptures reveals impurities. Sa amin, sa barko, makikita namin ang mga impurities o makikita namin ang mga dumi sa fuel sa pamagitan ng mga filters and strainers at sa pressure ng fuel. Kasi pag bumara na yung strainer, barado na siya, tataas na yung pressure o babagsak yung pressure. Tataas sa ibang area, pero babagsak sa doon sa pinaka-importante na papunta doon sa engine. So we need to clean that filters. Actually, every hour may duty engineer kasi at oilers na sila ang naglilinis every day. So ibig sabihin, ang fuel na yan, kailangan lilinisan muna siya bago magamit. Same as a believers. Kailangan natin munang linisin ng Panginoon bago tayo gamitin ng Panginoon. Okay? Sabi dito, the Word of God exposes sin. So, ini-expose tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Pagpasok mo lang, galing ka sa labas. Okay, sa mga men. Napadaan ka sa isang area na hindi tama. O di ba? Nung dumaan ka doon, di mo pa naramdaman yung guilt. Pagpasok mo sa simbahan, ramdam mo na. Ganun ang salita ng Diyos. So, simple lang, pero tago sa puso mo, sa pagkatao mo. Okay? Scriptures reveals pride. Yan. Dami yan. Scriptures reveals wrong habits and false belief. Ang salita lang ng Diyos ang siya magsasabi sa atin kung tama o mali ang pinaniwala natin. So God removes impurities from our hearts before He can properly use us. Same din dun sa trabaho namin. Kailangan muna namin linisin ang fuel, dadaan sa purifier, dadaan sa filters, dadaan sa automatic backwash filters na every hour, automatic siya na nagbabakwas. Pero every month, nililinis namin yon. Ganun katindi ang procedure na ginagawa namin pagdating sa fuel. Kasi ang fuel ang buhay ng barko. Without the fuel, without the clean fuel, hindi maserve ng barko ang kanyang purpose. Or may tendency na magkaroon kami ng trouble na, for example, nasa gitna na kami ng navigation na kami at nagloko yung fuel, cause of trouble is fuel, may tendency na magkaroon kami ng problema. At pag masamang panahon, kasi ang pinaka-importante sa barko, pag masamang panahon, na-navigate, nakukontrol mo yung barko. Pag hindi mo kasi siya nakontrol, sigurado, makapsize or ma-sink yung barko. Kaya, tataob yung barko. Kaya ang pinaka-importante doon is yung fuel namin. Okay, in Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged swords, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, and it is discerner of the thoughts and intent of the heart. Totoo yan. Talagang ang salita talaga ng Diyos, ang siyang magpapakita sa atin na kung ano tayo sa harapan niya. Okay?
The best example are the strainers and filters in the engine room. In fuel line, the filters and strainers' main job is to catch the dirt that passes through the fuel line. Yung sinasabi ko kanina na lahat doon dadaan. Kasi micron, yung kanya, yung size ng filters, napakaliit na dadaan doon ang fuel. Kaya talagang malinis na malinis siya. Okay? Next, number 3. The Word washes the heart. So the Word of God cleanses attitude, emotion, motives, and our faults. So in the book of John chapter 15 verse 3, now we are clean through the word which I have spoken unto you. Also in the book of Psalms in chapter 19 verse 9, where withal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. So naglilinis ang salita ng Diyos sa atin. So same din sa amin sa barko. Kailangan talaga dadaan sa procedure na malinis at linisan namin ang fuel na para magamit siya ng tama. So dito tayo sa number 4 na sa God purifies through fire or through purifier yung fuel. Okay, in the book of Malachi chapter 3 verse 3. As he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the son of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. So spiritual purification is the process in which God cleans our hearts. So alam niyo naman ang tinatawag na purification, pwede kasing purification by fire, purification yung mismong liquid sa purifier, ang gold sa fire, ang liquid sa purifier or sa strainer. Okay. Shape our character, spiritual purification, shapes our character, removes anything that keep us from becoming the person He want us to be. So, yun ang pinaka-importante sa salita ng Diyos. Okay, to purify us. God purify us through His Word. Okay, through trials and through the Holy Spirit, so we can become vessel ready for His service. So just like a gold, purified by fire. Okay, the fire removes impurities. Okay, sa fuel naman, you can remove impurities not only in strainer but also in purifier. So makakita nyo kung papaano ang operation ng purifier na dapat tamang-tama siya according dun sa manual maker's manual na susundin mo yung procedure how to purify liquid. So the gold shows true beauty only after it passes through fire. Tama yun. We all know that golds are perfected by fire. Okay? Naranasan ko mina ng gold. Sa amin kasi may minahan ng gold. So, nakakuha siguro ako mga ganito kalaki. Yan. Mura pang gold nun. So, sa umpisa, pag tininan mo siya, walang beauty. Nung bininta ko na, sinunog nung bumili, nakita ko na dahan-dahan lumalabas yung beauty ng gold. So, ganun ang gold. Lalabas lang yung beauty niya after pass through the fire. So, we all know that golds are perfected by fire. So, fire doesn't destroy gold. Yan. It refines it. Okay? Hard times are not breaking us. They are shaping us. Diba? Hindi ka naman susubukan ng Panginoon doon sa kung saan ka malakas. Susubukan ng Panginoon kung doon ka mahina upang maging malakas ka. Okay? Trials are not punishment. Tandaan natin. Trials are not punishment. They are refining fires to burn away pride, to burn away selfishness, to burn away impatience, and spiritual weakness. So just like what we precisely do in purification of fuel oil in the ship, we need to heat. Kailangan namin initin ang sa preparation ng fire according dun sa properties ng fuel. So same din sa buhay natin. Alam ng ating beloved tate. Alam ng Panginoon kung sino tayo at ano tayo. Kasi may set up yan Hindi pwedeng hindi. Dahil iba yung strength mo, iba yung tanda sa parable of talents, hindi naman binigyan same talents Di ba? Kung tayo dito, kung pares tayo doktor dito puro doktor tayo dito,
hindi properly designated yung profession natin o yung structural ng isang eklesiya. So ibig sabihin, nakakuha niyan na well-planned, systematic, automation yan. Kasi pag hindi namin ma-purify yung fuel, maubusan kami ng fuel, may tendency na magkaroon kami ng trouble. So, we need to heat the fuel in according to its properties before starting the purification process. So, operation process is not easy. The purifier must reach to the rotational speed. So, pag nag-start ako ng purifier, papastart ko ng purifier, kailangan alam namin yung setting. Lahat yan. Temperature, pressure, gravity test na gagamitin namin. Then, before we start the purifier, i-heat na namin yung fuel. Then, before that, may heating na doon sa story sa kanina sinabi ko sa settling tank. Pagdating doon sa purifier, mayroon pa din tinatawag na heater na doon i-heat. For example, 98 degrees or Celsius or 80 degrees Celsius. Kailangan ma-maintain nyo yun. So, automatic yun. Pupunta yun ngayon sa fuel. At another requirements is tama yung feeding mo. Tama yung feeding mo ng fuel. Kasi pag mali ang feeding mo ng fuel, hindi niya mapupurify ng maayos. Tama yung temperature mo kasi pag hindi tama ang temperature mo, susuka siya. So, ibig sabihin, yung fuel na pumapasok sa purifier, ilalabas niya doon sa discharge. Hindi doon sa outlet na kung saan purified fuel na yung lalabas doon. So, ganun hirap i-maintain ang purifier. But, napag-aralan na at kung paano gawin na automatic na yung sistema. Okay. The rotational or the spin of the purifier is 9,000 revolution per minute. So, yung fuel, ilalagay mo sa isang malaking bowl. Tapos, paikutin mo ng 9,000 RPM, revolution per minute, gaano kabilis yun. So, ganun ang buhay natin. How God prepare us to be used na gamitin tayo ng Panginoon. Nakita niyo kung paano mag-preach ang ating beloved tate. Same as purifier. Na gusto niya, lagi kang pinupost. Lagi niyang sinasabi na be faithful to the Lord. Yung discipline ng ating beloved tate. Yun eh. Ikaw papaikutin ng 9,000 times sa isang minuto. Ganun kabilis how to purify the fuel. To set the fuel oil in the right temp, kailangan tama rin ang temperature niya at yung pressure niya. So the feeding must be the exact amount. Okay, the purification process must be in the right setting properly to clean the fuel. So correct setting is the key in any device. Same din sa atin bilang isang mananampalataya. Tama, dapat nasa tama yung pananampalataya natin. Nasa tama yung pakikinig natin na salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang, kahit ako nasasaktan pag nagsalita si BP about discipline. Kasi yun nga, may pride tayo, di ba? But, dahil nga anak ka ng Diyos, dahil nasa puso mo na yung salita ng Diyos, nare-remind ka na, tama yan sinasabi natin beloved tate. Okay. Kasi pag hindi ho natin sinunod, ang mangyayari po, magmamalfunction po. The result will be malfunction. And the result, magkaroon lang po ng trouble. Same din sa buhay natin, magkakaroon lang tayo ng trouble. That's why, God's work in us so we can serve Him with a clean heart and renewed spirit. Okay? So, sa conclusion ko ay the engine can deliver 100% through a good combustion. So, the combustion means the rapid reaction of oxygen that release heat and light. So, ibig sabihin, tayo din, paano tayo makapag-serve 100%? Kasi, nandyan, for example, nandyan yung car. Ano bang purpose ng car? Diba? To transport. Kung walang fuel yan, useless. Di same din, nandito nga tayo sa church, but hindi tayo kagamit-gamit na fuel, anong pa natin? Ano yung purpose natin? So, ganun ang buhay natin. Okay? To maintain a good combustion, we need three things. Okay? Kasi
as an engineer, medyo mahirap siguro sa technical kasi. Sa combustion kasi, sa cylinder, kaya may mga sasakyan tayo, hindi natin nakikita. Pero, ang sistema sa loob ng engine, precise yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi pag hindi tama yung air mo, hindi tama yung heat mo, hindi tama yung fuel mo, hindi siya aandar ng tama eh. Magkakaroon siya ng problema. Minsan mausok, minsan walang power. Kaya ang sistema sa makina, nakaset lahat yan. Tama ang supply kasi magkakaroon lang naman ng fire, 3 things eh. 3 bagay din eh. Fuel, heat, spark. Tama, heat. Fuel, heat. Oxygen, yan, oxygen. Same din sa combustion. Without oxygen, hindi ka makapag-combustion na maayos. Without fuel, wala din. Without heat, wala din. So magkasamang 3 na yan. Same din sa buhay natin. Para magamit tayo ng Panginoon, kumpleto dapat yan. Okay, right heat, exact pressure inside the combustion chamber, walang labis, walang kulang, precise. Before injecting the fuel, dapat tama din yung temperature or pressure. Alam mo ba, bago sa barko kasi, magkaiba-iba naman yung magkaiba-iba yung pressure ng ginagamit to inject the fuel into the combustion. So, depende sa laki ng makina, depende sa laki ng sasakyan, yun ang design. So, sa amin, nasa 2,040 kilogram per centimeter squared. Yung ipopos mo 1 kilo, di ba? Hirap na hirap ka na nga. How much more? 2,040 to 3,000 kilograms per centimeter squared bago mo mapalabas ang fuel sa injector. Para magkaroon siya ng full fog or yung mist. Yung parang fog lang siya. Kasi hindi pwede solid eh. Dapat fog yung lalabas dun sa combustion chamber para masunog siya. Ganun ka precise ang sistema sa loob ng system ng makina. So, sinasabi na natin na makina siya, kotse siya, nakita natin, pero napaka-sophisticated ng sistema ang sistema ng sasakyan ko. So, let us obey and follow the process. Yun itong pinaka-importante. Dapat susundin natin. Kasi kung hindi natin susundin, even dun sa trabaho namin, pag hindi namin sinunod yung process ng purification, ng paglinis ng fuel, bago siya makarating sa combustion chamber, ay hindi kami makakarating sa destination namin. Kasi yun ang purpose eh. Ang purpose ng barko is from one place to another, kailangan makarating ka na safe. Makarating ka na mas mabilis. Eh kung madumi yung fuel namin, hindi kami makarating. Okay. So, let us obey and follow the process. Listen and obey the man of God that He's mightily using. Sino yun? Yung beloved natin. Kasi tandaan nyo, kahit sophisticated yan, kahit automatic lahat yan ang sistema doon sa loob ng machinery, pag wala yung engineer, wala yung nagmamanage, it can cause trouble. Kasi bakit? Yun ang naglilinis eh. Yun ang nag-offer it eh. Pag wala ang mga yan, useless ang system. Useless yung barko. So like the entire engine room, the entire system, all the machineries was installed precisely complementing each other. So sa dami ng machinery na yan, magkakatugma-tugma ang mga yan. Hindi pwede na nandun yung machine na yan na wala sang purpose. Okay. Working together as a system. So, gagana lang siya automatically. But without the engineers, the entire system will create trouble. Or worse, it will shut down. Okay. God's plan and will sa buhay natin is not just to save us. Okay. But to shape us and mold us. So, through His Word, He filters our thoughts. Through trials, He refines our character. Through the Holy Spirit, He renewed our hearts. So when God purifies us, He uses us. So let the Word of God flow through you. Hayaan mong mag-flow. Hayaan mong pumasok hayaan mong yung sarili mo na
ang Panginoon mag-control sa'yo. Trust His methods. Kung sino man yung ginamit ng Panginoon sa mga gawain niya, trust that man. Kung sino yung in charge dyan, pagkatiwalaan mo yan. Nilagay sa dyan dahil alam ng Panginoon na karapat-dapat siya na nandyan. Okay? And walk in obedience. Okay? Only a purified life can burn brightly for the kingdom of God. So, wag natin antayin na sabihin sa atin ng Panginoon. In Luke chapter 13 verse 27. But he shall say, I tell you, I knew you not whence you are. Depart from me, all you workers of iniquity. In my experience, hindi pa ako chief engineer noon, but ako na yung first engineer. Naka-receive kami ng fuel. Dahil wala kaming natirang fuel, yun na yung na-receive namin sa I think Bangladesh namin na-receive. Papunta na kami ng Singapore. Panay tirik yung mga purifiers namin, filters namin, hanggang tumirik na yung makina. So, how many times? Tapos, nag-usap kami ni chief engineer na sabi ko, madumi yung fuel. Kahit anong gawin natin dyan, may hirapan lang tayo. So, as a chief engineer, mayroon siyang authority to declare that that fuel is unsafe to use. Kahit ilang million pa yan. For example, nag-order ako ng 1,000 metric tons na almost 50 million na fuel. Kasi yung barko, kukonsume ng fuel na almost 1 million a day. 1 million pesos a day ang consumption niya sa fuel. So, ganun ka-importante ang fuel. 1,000 million ang nagagastos namin every day. So, we declare that fuel is unsafe to use. So, walang magawa yung owner, walang magawa yung charterer, walang magawa yung insurance, kundi sundin kung ano ang naging desisyon ni chief engineer na that fuel is unsafe to use. Kaya same din sa atin. Bilang mananampalataya ng Panginoon, wag ho natin, kinukorek ko diba? Sorry. Pero this is the Word of God. This is the Word of God. Alam ko kasi, ito lang kasi pwede kong sabihin na according doon sa salita ng Diyos. According doon sa expertise ko as a marine engineer. But, itong pinaka-importante. Mas maganda na madinig natin na sabihin sa atin ng Panginoon in Matthew chapter 25, verse 21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Okay? I hope na na-bless kayo sa mixing exhortation na ito. And I know the Lord may purpose sa buhay natin kung bakit niya ako pinatayo dito. Thank you so much.